pagbalik namin, meron na nagkakagulo doon sa sasakyan namin. May nakahambalang na rin na isang sasakyan. Kaya nangyari, sabi ko, bilisan mo Aner, may problema yata. Pagpunta namin doon, galit na galit yung nakabangga ba. Nakabangga. Ang gusto pa rin nila mangyari, pabayaran sa amin. So hindi pumayag si Aner. Mabuti na lang hindi pumayag si Aner kasi hindi siya magbabayad ng 15,000. Sumbong agad doon sa pulis. Tapos tinanong ng pulis, sino ba nakabangga? Kami sir. Kayo may kasalanan, kayo pala nakabangga eh. Mali sir yung parking nila. Sabi may sumagot si Aner, wala naman sila nakalagay na no parking doon. Sabi niya. Ayan mga ka-Onyx, narito na tayo ngayon sa Skyway, papunta na ng Batangas Pier. Matapos ang nakalilitong daan, matapos ang paano yun Skyways nangyari. matapos ang pamali-mali naming daan, ano, kasi hindi pa masyadong kabisado ng ating pilot itong Metro Manila. So anong tawag doon? Skyways. Sa Mindoro, Mangyan. So yan mga ka-Onyx, no, kung saan kami naligaw, umilalim kami, nag-U-turn para makapasok dito sa Skyway. Anyway, dito na tayo. Napakaganda ng Skyway na to mga ka-Onyx. Isa ito sa mga pinakamahabang Skyway, no, sa buong Asia. Okay, alam nyo ba mga ka-Onyx, ano, meron kaming kwento ni Aner na matagal naming itinago. Last 3 days ago lang. Tama no? 3 days ago lang yung nangyari sa atin sa sasakyan. Naalala mo ba? Yun mga ka-Onyx, yung nangyari sa amin. Hindi ko na ipakita sa inyo yung sira o yung galos, no, nung lights, yung salamin ng aming sasakyan sa likuran. Nung pag-uwi namin, grabe yung nangyari sa amin na yun. Sobrang pagod na namin, gabi na. Anong oras na kami nakarating ng Quezon City? Siguro mga alas 9 na yun mga ka-Onyx, ano, alas 9 na kami nakarating ng Quezon City ni Aner. So dinrap by lang namin yung mga gamit namin sa bahay, sa Cruz na Ligas. So pinark muna namin doon sa medyo malayo sa bahay kasi walang parking area, tsaka masikip yung mga kalsada sa Cruz na Ligas. Dito kami nagpark sa UP Campus. Ilang kalsada lang naman, ano, mga 2 kalsada, Cruz na Ligas, sumunod na kalsada Amorsolo, UP Campus, pangalawang kalsada, pangatlo. Doon kami nagpark ni Aner, no? Tapos iniwan namin yung sasakyan, kinuha namin yung mga gamit namin para dalhin sa bahay, dahil yung sasakyan ipapark namin sa office. Alas 9 na ng gabi yun. Dumating kami galing sa Marinduque. Sabado yun, tama? Ngayon pagbalik na namin galing sa bahay, no, pupunta kami ng binalikan na namin sa sasakyan, ihahatid namin sa office. Sinamahan ko si Aner kasi hindi niya kabisado, no, papunta ng bahay at papunta ng office. Kaya sinamahan ko ulit siya pabalik. Pagbalik namin, meron na nagkakagulo doon sa sasakyan namin. May nakahambalang na rin na isang sasakyan. Kaya nangyari, sabi ko, bilisan mo Aner, may problema yata. Pagpunta namin doon, galit na galit yung nakabangga ba. Nakabangga. Mga ka-Onyx, merong sumabit na sasakyan doon sa pinagparkingan namin. Bago pa, kalalabas lang, January 2024, kalalabas lang ng kasa, sumabit sa puwitan ng aming sasakyan. Nagalusan, 3 panels. Galit na galit. Ba't daw nakaharang? Sino nagharang? Sino nagpark doon? Sino nagpark doon sa area na yon? Sumabit siya, no? Tapos humingi ako ng pasensya kasi baka tumahimik si Aner eh. Humingi ako ng pasensya. Sabi ko, sir, pasensya na po. Anong pasensya? Sabi niya, okay, sige, pasensya. Pero anong gusto niyong gawin dito? Naggalusan ng aking sasakyan. Hindi pwedeng pasensya na lang. So ano pong gusto nyong mangyari? Sabi ko.
ay bayaran nyo po itong sasakyan na nagalusan. 3 panels yan. Galit talaga siya. Galit yung ano namin. So shout out sa iyo ha. So kung nanonood ka actually mga ka-Onyx, no, wala rin buhok yun, no? Parehas kami sa gitna ng sa gitna ng kalsada, 2 itlog, no? Nagkumpugan yung sasakyan. 2 itlog, nagkumpugan ng sasakyan. Kaya tapos nag-aaway. So sabi ko, paano ba natin ayusin, sir? Ano gusto nyo mangyari? Bayaran daw. Sabi ko, magkano po? Ang mahal ng pababayaran sa akin, ano? 15 mil daw, 3 panel, 5,000. Tapos tinanong ko si Aner, sabi niya, tapos sinabihan niya si Aner, pagpasok ni Aner, sumagot si Aner, sabi ni Aner, kayo ang bumangga sa amin eh. Sabi na Aner. Eh mga ka-Onyx, ano, tumahimik yung isang itlog, tumahimik yung nakabangga sa amin. Tapos bumalik sa akin, bayaran nyo na lang yan, sir. Tapos sabi ko, sandali sir, nakaharang na tayo. Ang haba na ng pila, mga ka-Onyx, dun sa kalsada. Kasi nga nakahambalang na yung sasakyan niya. Pero kami, nakapark talaga kami. Kaya lang doon sa crossing, siguro mga 2 meters ang layo mula doon sa crossing, ano. Kaya I think safe naman. Pero hindi natin ganun kasigurado kung talagang ganun ka-safe. Pero ayon kasi doon sa batas, kung sino yung bumangga, eh ikaw yung may kasalanan. So yun nga nangyari, nung pinark namin, inilayo na namin yung sasakyan doon sa ano, para siya makadaan papunta ron sa kanila. Andun lang pala yung sa kanila, yung bahay nila, taga doon lang sila. Siguro mula sa sasakyan namin, mga 3 bahay o 4 na bahay lang, bahay na rin nila. Yun, pinag-usapan namin. So anong gagawin natin? Ayaw naman, sabi naman ni Aner, paimbestigahan na lang natin, sir, para malaman kung ano talaga. Sayang naman yung babae. Pero kung ako talaga, mga ka-Onyx, no, ayoko na ng gulo, ayoko na ng perwisyo. Kaya tignan muna natin tong ganda ng Skyway, mga ka-Onyx, ha. Intermission muna tayo. Yan, ang ganda ng Skyway natin, eh. Yan. So gusto ko na rin sanang bayaran, ano, mga ka-Onyx, para tapos na sana. Kaya lang ang mahal, eh. Magkano? 15,000 pinababayaran, halos naguhitan yung ano niya, eh. Tapos tinignan ko yung sa amin, may sira din yung salamin namin, ano. Doon siya kasi sumabit. Pero hindi naman ganun kagrabe. Pero sa kanya, siya kasi yung sumabit. Tapos pagsabit, huminto siya, ibinalik, mas lalo nakaskas. So kumbaga talagang siya rin yung talaga may kasalanan, kumaskas doon sa sasakyan namin. Tapos tawag kami ng barangay, in short. Pagtawag namin ng barangay, dumating yung barangay. Habang papunta yung barangay, kinausap namin yung mga testigo, yung mga bata ron. Kasi ang katapat lang ng restaurant. Yung mga bata ron, nakakwentuhan naman, sabi nga nila, huminto daw muna yung sasakyan kasi nakita parang alanganin. Tapos nakitang parang alanganin, tinignan muna, tapos saka diniretso. Pag diretso, sumabit siya. Yun yung sabi ng mga bata. May picture yung mga bata, eh. Pero yun nga, dumating yung barangay, nag-usap kami. Tapos pag-usapan na lang daw namin. Ayaw talaga nilang pumayag, mga ka-Onyx, eh. Talagang gustong pabayarin. Gusto kaming pabayarin. Tapos sabi namin, sige po, paimbestigahan na lang natin kung lang tayong report para malaman kung ano ba talaga ang totoo. Punta kami ngayon ng barangay. Pagdating sa barangay, ganun pa rin, oh. Chinek namin yung CCTV, pero hindi makita sa CCTV. Nakita lang sa CCTV yung crossing, pero doon sa crossing hindi naman nakita yung puwit ng sasakyan namin. So ibig sabihin medyo malayo yung sasakyan namin doon sa sinasabi nilang kung bakit nakaharang. Siguro 1 to 2 meters, no, yung layo namin doon sa crossing. So talaga lang siguro bago si kuya, kasi nga bago yung sasakyan, kaya siguro bagong driver din siya, no. Kaya hindi siya ganoon kagaling mag-blessing, kasi may mga dumaan na rin naman mga sasakyan doon. So pagdating doon sa barangay, hindi pa rin kami nagkasundo. So pinapabayaran pa rin talaga sa amin, no? Nagtanong ako doon sa isang barangay, ano ba talaga ang rules? Ano ba talaga ang rules? Kami nakapark. Sabihin na natin tama yung parking namin, o sabihin na natin hindi tama yung parking namin. Ano yung may kasalanan? Nabunggo kami. Ang sabi nila, kung sino raw ang bumangga, yun yung may kasalanan. Pero sabi nila, kung mali ang parking, may kasalanan din daw yon. Pero hindi ganun kaklaro yung sabi ng barangay. Kaya ang gusto pa rin nila mangyari, pabayaran sa amin. So hindi pumayag si Aner.
Mabuti na lang di pumayag si Aner kasi hindi siya magbabayad ng 15,000. Ako ang magbabayad no? Nangihinayang si Aner ano. Kaya ako gusto ko talaga matapos, kaya lang naalala ko, mahal nun 15,000 din yun. Hindi basta pupulutin yung 15,000. Tsaka inisip ko parang hindi naman yata talaga kami ang may kasalanan. So in-insist ni Aner, imbestigahan na lang natin sir, sa pulis tayo. So tinanong ko yung kabilang party na nakabangga sa amin. Sabi nila, sige. Ang sabi na nila, hati na lang daw. Paghatian na lang daw namin yung gastos. Nung una pinapabayaran sa amin lahat. Ito na nung huli, ang gusto sa amin, hatian na lang namin sila. So magkano ba yun? 15,000 plus yung sira nun sa amin, 6,000. So magkano lahat? 21,000. So paghahatian namin, magkano yun? 11,000. 10,500 kami. Malaki-laki pa rin yun mga ka-Onyx. Hindi na rin kami pumayag. Total, andito na rin naman tayo. Punta na tayo sa pulis. Punta kami ng pulis. Pagpunta namin sa pulis, pagdating namin dito sa Katipunan, kasi iba-iba pala yan ano, ang mga pulis pala mga ka-Onyx. Hindi lahat ng police station pwede mong puntahan pagka may problema sa banggaan. May mga toka-toka rin silang assignment. Pag problema sa banggaan, gasgasan ng mga sasakyan, dito tayo sa sa Katipunan sa Quezon City. So punta kami doon mga 9:30 o 10 na yata. Pagdating namin doon, lapit agad sila, no, yung nakamangga sa amin, nagsumbong agad doon sa pulis. Tapos tinanong ng pulis, sino ba nakabangga? Kami sir. Ikaw yung may kasalanan, kayo pala nakabangga eh. Mali sir yung parking nila. Sabi, may sumagot si Aner, wala naman sila nakalagay na no parking doon. Sabi niya, kahit mali yung parking nila, may traffic rules violation sila. Pero kung sino yung bumangga, yun pa rin ang may kasalanan, sabi ng pulis. Sabi niya, bawal mag-park doon kung may nakalagay na no parking, gaya niyan nung gawa ng MMDA. Wala naman nakalagay talaga no parking. Kung may nakalagay man na no parking, yung may-ari lang ng bahay na naglagay nun doon. So wala pa rin silang authorization kasi hindi naman nila pag-aari yung kalsada, mga ka-Onyx, di ba? So ang tinutukoy nung pulis, yung MMDA na nakalagay na bilog na P, tapos may naka-circle o kaya naka-X na no parking. So wala namang ganun. So sabi sa kanila, kayo may kasalanan. Sila pa yung napagalitan Tapos sabi namin, sige, diretso na natin to dito sa para may police report. Sabi ko sa police, sige sir, kukuha na lang po kami ng police report para magamit nila sa kanilang ano tawag doon? Kanilang insurance. Kasi para magamit sa insurance, para ipagawa ng insurance yung sasakyan nila, kailangan din nila ng police report. Kaya sabi ko, gawa na po natin ng police report para sila po ay magkaroon na ng police report na ipagawa nila sa insurance yung kanilang sasakyan. Di inaayos namin mga ka-Onyx. Pero ang tagal, grabe. Inabot kami ng anong oras na, 11 11:30 na, hindi pa kami naasikaso. Ang haba ng pila mga ka-Onyx. Ang daming pila doon. Marami pa nag-aaway din na nagbanggaan. Nung sumilip ako sa loob, may mga nag-aaway pa rin doon na nagsasagutan dahil nagkabanggaan. So kami, pangatlo pa kami. Meron pang isa na kasunod para mula doon sa nag-aaway na nagkabanggaan na inaayos ng mga pulis. So after nun, mga 11 na siguro, 11:30 may lumapit sa akin yung kasi ang dami nilang sumama doon sa sasakyan siguro mga 4 na sila sumama sa police station. Kami dalawa lang kami ni Aner, kasama din yung asawang babae. So yung asawang babae lumapit na sa akin, sabi niya, sir, total alam naman na natin kung sino may problema. Sabi niya, ayusin na lang natin sir, kanya-kanyang ayos na lang tayo para makauwi na tayo pare-parehas. Alisin ko lang itong mga ka-Onyx, baka yan, alis na tayo pare-parehas. Tapos tinanong ko ngayon si Aner, okay na pala Aner, tara na. Kaya lang in-insist ni Aner, hindi sir, andito na rin tayo, kuha tayo ng police report na. Kasi baka mamaya magabol sa atin yan, magsumbong sa atin, sa management natin, at singilin tayo, wala tayong proof. At least ito may police report, isumbong man nila tayo, magabol man sila, meron tayong police report na pagkakasunduan. So diniretso namin. So siguro natapos kami alas 12 pasado ng mga ka-Onyx So sila na rin ang nagsabi na kunin, na i-back out na. Pero yun na lang, mabuti na lang in-insist ni Aner yung ating pilot. Kaya nakakuha kami ng police report. Naggastusan lang kami 500 sa notaryo, 500 din yung sa kabila, notaryo. So tinuloy namin.
nakauwi kami mga 12:30 siguro. Balik kami sa bahay. Siguro mga nakarating ka sa bahay mga 1:30 AM na ulit kasi dinala pa namin yung sasakyan sa office, no. So lessons learned mga ka-Onyx. So dapat may alam ka rin talaga pagdating sa mga ganyang banggaan. Kasi kung hindi ko alam, nagbigay na ako ng 15,000, naloko na ako. Hindi ko alam, baka alam din na nakabangga sa amin na sila may kasalanan, no. So pinagbabayad lang kami. Siguro kung wala akong alam o wala tayong alam at mahina ang loob natin, nagbigay na tayo ng 15,000 kahit hindi tayo may kasalanan. Tandaan natin mga ka-Onyx, sa banggaan, kung ikaw ang nakapark at ikaw ang nabangga, hindi ikaw ang may kasalanan. Kung sino nakabangga, yun ang may kasalanan. Sabi nga ni Aner, no, sa kalsada kahit kolorum ka, pag ikaw ang bumangga, ikaw pa rin ang may kasalanan. Kaya sabi nga ng pulis, kung wrong parking ka, traffic violations lang ang iyong pagkakamali. Pero pagdating doon sa banggaan nyo, kung sino yung nakabangga sa'yo, yung pa rin na may kasalanan yung nakabangga sa'yo. So, lessons learned. So, marami tayo natutunan doon mga ka-Onyx. So, hindi tayo basta-basta dapat magpapa-loko o magpapauna. Tingin ko, hindi ko naman kung sa mga nakabangga sa atin, kumusta kayo dyan? So, hindi na namin sila pinagtaasan ng boses. So, malumanay lang kami kahit nung sinabi na sila talaga ang may kasalanan. Sinabi ko nga sa kanila, lumapit sa akin, hindi na po kami maghahabol. Pero kuha na lang natin ng police report. Hindi na namin kayo hihinga ng gastos sa damage sa amin. Kasi nga sila nga may kasalanan naman talaga. Kaya yun ang nangyari mga ka-Onyx. So at least ngayon alam na natin, basta ganung pagkakataon kung sino nakabangga, siya may kasalanan, siya dapat na magbayad ng danyos. So kung gusto mong mapaayos sa insurance, kailangan mo ng police report para ipaayos siya ng insurance, kasi isa sa mga requirements yun mga ka-Onyx, Yan mga ka-Onyx, so may comments kayo about sa banggaan dito sa Pilipinas, pwede kayo mag-comments para mas matuto pa tayo, mas matutunan din yung mga viewers natin kung may mga nanonood sa atin. Okay? So yun lang mga ka-Onyx. Kasulukuyan tayo ngayon bumabiyahe papunta na ng Batangas Pier, going to Calapan City, Oriental, Mindoro. So traffic siya ngayon, nasa Skyway pa rin tayo. Eto, actually ang baba natin ito mga ka-Onyx ay sa Alabang na tayo. Tama no, Aner? So ang haba ng Skyway na ito mga ka-Onyx, from Quezon Avenue, no, sa Alabang na ang baba natin. Ang lapit na natin papunta ng Batangas Pier. Okay, see you later mga ka-Onyx, mamaya pagdating natin sa Calapan City.